Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News na kung saan may programa kung Usapang Batas mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ngayong buwan po na ito ating pong ipinagdiriwang ang buwan ng mga babae, Women's Month ngayon. Ito po ay isang panahon para yakapin ang mga tagumpay ng kababaihan, kilalanin po ang kanilang mga kontribusyon sa ating lipunan, at labanan ng anumang uri ng diskriminasyon at kawalan ng paggalang na kanilang nararanasan. Sa pagdiriwang na ito, hindi natin maaaring baliwalain ang mga pahayag na maaaring magpababa ng dignidad ng mga babae at magdulot ng malaking pinsala sa kanilang karapatan. Isa na rito yung pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio na ang mga babae ay naging bagay ng pagnanasa ng mga lalaki dahil sa pagsusuot ng bikini at pagpopost nito sa social media. Nakita natin itong pahayag na to sa isang newsfeed, no, sa isang online newspaper na kung saan pinagsabihan niya ang sikat na artista, yung kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith, na dapat hindi nagsusuot ng ganyan, kaya kayo na nagiging point of desire ng mga kalalakihan dahil sa pagsusuot ninyo ng bikini at pinopost nyo sa Instagram, kaya ganyan na nangyayari, nababastos kayo. So marami ang opinion na lumabas dito, merong pros, merong cons, no? Ngayon, dito sa ating YouTube channel, hindi lamang ito isang simpleng opinion ang ating ibibigay dito. Maaari itong magdulot ng malubhang legal na kahihinatnan at sumasalungat sa mga prinsipyong ating pinaniniwalaan tungkol sa pantay na karapatan. Sa episode na to, dito sa lecture na to, ating pong tatalakayin ang mga batas na maaaring maangkop, no? Mga posibleng parusa, at kung bakit napakahalaga na pigilan ng ganitong uri ng mga pahayag, lalo na sa panahong ito kung saan ating iginagalang ang lakas at halaga ng bawat babae. Ayaw tumigil yung sipon ko. Pag ako'y sinisipon, ako'y nagluluha ang aking mga mata. At automatic yan sa akin pag sinisipon ako. Okay? So dito sa episode na to ay ating pong tatalakayin ang mga batas na naangkop, the appropriate laws in this situation, particularly in this case na kung saan si Attorney Ferdinand Topacio ay nag-issue online na mga statement laban dito kay Jasmine Curtis Smith na tungkol sa kanyang mga kasuotan ng mga naka-two-piece, naka-one piece, no, na ginagamit naman ng tao sa kanyang mga photoshoot bilang isang manggagawa ng sining artista. Okay? Dito po sa ating bansa, mayroong mga ilang batas, no, na nagpoprotekta sa mga kababaihan laban sa mga pahayag at pag-uugali na nagdudulot ng diskriminasyon o pang-aabuso. Ang unang-una dito yung Safe Spaces Act o yung Republic Act number 1131-3. Ilang beses ko na po diniscuss ito sa Usapang Batas at maging dito sa aking YouTube channel na kung saan ay pinagbabawalan ang ilang kalalakihan, mga kalalakihan na magkaroon ng gender-based na pang-aabuso. So sa madalit salita, itong batas na to ay pinagbabawal ang lahat ng uri ng gender-based na pang-aabuso, kabilang na ang mga sexist na pahayag sa online at offline, no, na espasyo. Kaya nga tinawag ito na Safe Spaces Act, no? Yung pahayag na inihayag ay maaaring ituring na paglabag dahil ito ay naglalagay ng pananagutan sa mga babae para sa pagiging bagay ng pagnanasa.
Yung pag nasaan mo yung mga babae tapos sinabi mo pa in public, no, na ini-imagine mo siya at na nandoon yung pagnanasa, no, ay pinagbabawal po yan ng batas, no. Sa halip na sisihin ng mga taong hindi marunong gumalang sa dignidad ng iba, ay dapat irespeto mo naman yung tao, no? At wag mo namang ibuyang-yang sa publiko yung mga tungkol sa mga pagnanasa mo sa kanya o sa kanila. Alam nyo, may multa dito na nagkakahalaga ng 100,000 hanggang 500,000 pesos at yung mandatory pagsasanay tungkol sa kasarian at paggalang. At pwede ding magkaroon ng paglabag sa batas tungkol sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito, madalas din natin itong pag-usapan dito dahil maraming nagbabiodate ngayon sa panahon ng ngayon na ito, tungkol sa batas na to. Republic Act 10175. Ngayon, kung ang pahayag ay nagdulot ng pagkakahiya o pagkasira ng pangalan ng mga babae na maaaring matukoy, maaari itong ituring na cyber libel. Isang kriminal na pagkakasala na nakasaad sa ating revised penal code. So, pag ito binayolate mo, ano ang mga maging kaparusahan? Siyempre, may pagkakakulong yan mula sa prison correctional hanggang sa prison mayor, kasama na yung malaking multa na pwedeng ipataw ng ating mga judges, no? Hanggang 12 years yan, imprisonment. Bukod dyan, may pananagutan ka sa ilalim ng ating Civil Code of the Philippines, simula do sa Article 19, 21 at 26. Yung mga artikulo na yan sa Kodigo Civil ay nagbibigay po ng proteksyon sa mga karapatan ng bawat isa laban sa pang-aabuso ng karapatan, panghuhusga o pagsalakay sa kanilang privacy. Ngayon, kung sino man yung na-offend dito at na-violate mo yung rights, maaaring maghain ng kasong sibil ang mga nasaktan para humingi ng kompensasyon para sa moral na pinsala tulad ng pagkakahiya o kalungkutan. Ngayon, paano kung yung nagba-violate ng karapatan ng mga kababaihan ay isang abogado, no? Ano ang kanilang mga magiging pananagutan doon sa kanilang inabuso ang kanilang mga karapatan. So, yung lawyer bilang isang miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, yung IBP, maaari ring harapin. In this case, no, maaaring harapin ni Attorney Ferdinand Topacio ang administratibong kaso para sa paglabag sa mga ethical na pamantayan ng profesyon. Kasi may code of conduct and ethical standards yan for public officers and also for lawyers. No, kapag binayolate mo yan, pwede kang i-reprimand, pwede kang masuspende kung ilang taon, o pwedeng maging dahilan nito ng pagkakatanggal mo bilang abogado. Depende yan sa gravity of the case. So, ano yung mga parusa? Pagbabawal na mag-practice ng batas. Hindi ka na pwede mag-practice of law during your suspension. Paano kung naging permanent? Kawawa na, mahirap-hirap mag-aral ng batas, di ba? Pagkatapos tatanggalan ka ng lisensya dahil lamang sa pananalita na lumalabas na may pang-aabuso sa kababaihan. At may mga iba pang parusa, depende yan sa bigat ng pagkakasala ng abogado. At so medyo ingat, no, sa ating mga kasamaan sa legal profession na medyo mag-iingat tayo ng pagbibitaw ng pananalita lalo na o online, no. Ang daling masipat yan at madaling makuha, ma-save tapos para maging ebidensya kung kayo ay makakasuhan either civilly, criminally or administratively. Okay? So hindi lang naman actually legal na problema at dulot ng ganito mga pahayag, no? At maraming epekto to. Ito rin ay nagpapalakas ng kultura ng kawalan ng paggalang at pagbibintang sa biktima. Ito po ay nagpapakita na ang desisyon ng isang babae na pumili ng damit na gusto niyang isuot at ibahagi ito sa social media
ay maaaring gamitin para bigyan ng dahilan ng hindi magandang pagtrato sa kanya. Katawan niya yan eh. Bahala siya sa buhay niya kung anong gusto niyang isuot, di ba? For as long as it is not contrary to public policy, to customs, to traditions, and to the rule of decency. No, eh kung nasa beach resort naman yung tao, nagpo-photos yun, nakasuot ng two-piece or one-piece, walang masama doon. Huwag mong isipin na magiging point of desire yan ng mga kalalakihan. At kung ikaw man nagkaroon ng pagnanasa, sarilinin mo na lang. Diba? Huwag mong gawing in public. Kasi dito baliwala nito ang katotohanan ng responsibilidad sa paggalang sa karapatan at dignidad ng iba ay nasa bawat isa. Hindi nasa biktima. Huwag mo isisi sa biktima. Ngayon, sa panahon ng buwan ng mga babae, lalong dapat nating ipakita na ang bawat babae ay may karapatang mamuhay ng walang takot sa diskriminasyon o panghuhusga. Mahirap yung ganun no? Tulad si Atty. Topacio, sinabi niya doon sa isang newsfeed na nakita ko, na katabi niya at naamoy niya yung isang kongresistang batang-bata. Inamin niya na nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa batang kongresista dahil bango-bango yata daw, no? At may itsura yung bata. Hindi tama yun na sabihin mo in public. Masama yun. Pinagbabawal yan ng ating batas. Ngayon pinagdiriwan natin ang buwan ng mga babae, dapat nating tandaan na ang ating mga salita at pahayag ay may lakas. Maaari ito magbigay lakas o magdulot ng pinsala. Lalo na kung ikaw ay kilalang abogado. Kaya medyo ingat-ingat ng konti. Itong pahayag na ito ni Atty. Topacio ay hindi lamang isang opinion kundi isang pahayag na maaari magdulot ng malubhang legal na kahihinatnan dahil ito ay sumasalungat sa mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga babae. Mahalagang intindihin natin na ang pagsusuot ng anumang damit at pagbabahagi nito sa social media katulad ng Instagram, ng Facebook, TikTok at ng iba pang mga social media platforms ay pribadong desisyon po yan ng isang tao. At hindi ito dahilan para siya ay hindi igalang at bastusin na lamang ng ganun-ganun na lamang. Ang atin pong layunin ngayong buwan ng mga kababaihan at sa darating na panahon ay dapat na itaguyod ang isang lipunan kung saan ang bawat babae ay ginagalang ang kanyang mga desisyon, iginagalang ang kanyang mga pinipiling kasautan at protektado mula sa anumang uri ng diskriminasyon. Mula sa mga batas hanggang sa ating mga gawi, dapat po nating tiyakin na ang karapatan ng mga babae na mamuhay na may dignidad ay hindi mababale wala. Respetuhin po natin sila at patuloy nating i-maintain yung kanilang dignidad at huwag nating basta baliwalain na lamang. Excuse me. Huwag po nating hayaang maging dahilan ng mga salita para pababain ang halaga ng sinumang babae. Sa halip, gamitin natin ang ating mga boses para ipagtaguyod ang katarungan, pantay-pantay, at tunay na paggalang sa lahat ng kasarian. So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene.